vlog! Welcome back to my vlog. Isang magandang umaga sa inyong lahat mula dito sa Lasak City. Kasing ganda rin ng ating mga chikahan, chismisan galore na pinag-uusapan ng mga active na mga chismos at mga chismosa sa social media sa katatapos lang ng Miss Grand Philippines 2025 na. Di ko kinaya yung mga pa-excite na mga karag-karag. Nung panuorin ko siya kanina ba, parang buhay na buhay yung mga espiritu at kaluluwa na mga hemoglobin sa cell membrane ko. Yung mga pa-excited na mga kandidata, pasensya na hindi ako makapaglagay ng pa-video dito kasi nabuang tong cellphone ko, hindi makapag-save. Nung makita ko yung mga pa-eksena, bahala. Yung ano ibitaw, yung excitement na mga kandidata, ramdam mo talaga. Nakuha talaga nila yung ano bitaw, branding ng Miss Grand International ni Uncle na papageant. Sa taon na to, mafe-feel mo talaga ba na ay eto talaga yung ano Miss Grand Philippines na ano timplada ni Maring Arn sa taon na to. Asaman ka? Saan ka pa? May tumbling na kandidata yung taga Muntinlupa ba yun? Hala ka, na-shock ako. Uy, ning tumbling. Tapos yung mga pa-intro na mga kandidata ba na may paano bitaw parang pataasan ng boses o like ano Michelle Arceo. Hala, uy. Tapos yung mga ibang kandidata na wala lang, parang deadma lang yung kung rumampa na. Yung mga ibang kandidata na todo bigay talaga yung pa-eksena, makailang iko talaga, makailang flip ng buhok talaga. Like Anita Gomez, di ba? Grabe yung performance ni Anita Gomez sa Miss Grand Philippines 2025. Hindi talaga nagpakabog. At ito pa, imatig lang. Di, kumanding kay mga ganda. Hindi rin nagpapatalo. Very elegante na minix niya yung pagiging elegant demure queen na, ay, eto pang grand to. Di ba? Lalo na doon sa kanyang pa-evening gown, bitaw. Hoy, di ko kinaya. As in, talagang napawaw ako sa taon na to sa eksena sa Miss Grand Philippines 2025. Sayang hindi ako makapaglagay ng video talaga. Pero alam ko napanood na ninyo sa mga bitaw social media yung mga pa-eksena. At dito talaga ako naaliw lalo. Dito sa pa-national costume ba. Sa taon na to, yung tema nila is pop culture ba yun? Ganon ba yun? Hala ko, oy. Parang nanumbalik ako sa bitaw kabataan ko nung pa ako, virgin na wala pa akong nagawang kasalanan sa mundo. Yung yung nakatutok ka lang sa TV, nakikinig ka sa radyo, yung mga inidulo mo mga palabas na mga comedy noon, yung mga inidulo mong mga artista, ay nako, all in one package sa taon na to sa Miss Grand Philippines 2025. Naaliw ako doon sa kandidatang, yung niya is national costume, yung pa-notebook na si Julina Magdangal, tapos sa likod may pa-flames na si Uncle. Siya yung ko best in national costume ko, mga karag-karag. Tapos yung mga ibang pa national costume na sabi ko, alam mo na, nakakadismaya na dapat sana akong matuwa. Diba? Kasi nung makita ko yung mga pa-national costume na mga kandidata sa Miss Grand Philippines 2025, na ako ba nga, bakit hindi natin to nakita sa mga pa-international pageant, diba? Kasi ang gagaling na mga local na mga designer sa mga pa-national pageant, sa mga pa-national costume. Yung effort nila, ginastuhan talaga, hindi putyo-putyo bitaw. Pero pagdating sa international pageant, bigla ka talagang makapamalikas kag pina-1/4. Aminin natin yan sa hindi. Yun talaga yung naging reaction ko, mga karag-karag. Nung nakita ko kung gaano kagaling yung creativity ng mga natin, Filipino designers sa bitaw pa national pageant. Napawaw talaga ako. Grabe yung talent nila. Pero pagdating sa international pageant, siguro may mali ang organisasyon, di ba? Kasi kung titingnan lang sana nila yung mga nilalaban ng mga kandidata sa pa-national pageant, grabe, uy, makagusbam ka sa talento ng mga Pinoy. Pero pagdating sa, abot lang, maka speechless galore pina-1/4. Ewan nyo kung magkapareho tayo ng reaksyon, mga karag-karag, sa nakikita natin sa pa-national costume ng Miss Grand Philippines 2025. Napabilib ba kayo? Dahil ako sobrang bilib talaga ako sa pinakitang galing ng mga Filipino designers sa kanilang pa-national costume sa mga kandidata.
deserve good sila clap-clap pinabongga. So, eto pa yung nakakalukang eksena, yung Hakot Award ba sa mga frontrunners bitaw. Naawa ako sa mga ibang kandidata, mga karag-karag. Yung nakatayo lang bitaw sa likod na naghihintay na tawagin, tapos pabalik-balik lang yung dalawang kandidata na kuhumakot ng award. Sabi ko, ay, may palamuti lang yung iba sa likod. Hindi naman sa pero deserve naman talaga na mga nananalo mga kandidata. Pero kung titingnan natin mabuti bitaw, sana lang maging fair bitaw sila. Pero alam natin na negosyo yan, negosyo ng mga sponsor yan. Di ba, kailangan nila na mag-boost yung negosyo nila, yung business nila. So, kailangan talaga nila makahanap ng kandidatang maingay na may malakas na fan base, di ba? So, si Anita at saka si Imatiglaw talaga, Hakot Award talaga sila sa taon na to, sa Miss Grand Philippines 2025. Deserve naman nila, pero yung yung puso ko, naawa ko doon sa mga kandidatang nag-effort din ba? Yung mga kandidatang alam naman natin na deserve nila, but sad to say, hindi malakas yung fan base nila sa social media. So, ayun. Yun yung magiging reaction ko mga karag-karag. Ewan ko sa inyo kung magkapareho tayo. Pero kudos kay Maring Arn sa taon na to. Pinasaya niya yung katawang lupa ko sa paeksena sa Miss Grand Philippines 2025. So, sabi nga ng mga ibang mga chismosa, sana nakita daw ito ni Uncle itong mga ganitong paeksena. Bring it on na sa Miss Grand Philippines 2025. Yan ang mga karag-karag, may-share ko lang sa inyong sariling opinion ko lang. Sariling pananaw at paniniwala ko lang sa nakita ko sa preliminary competition ng Miss Grand Philippines 2025. Mga bigaon kay sila Laglawa sa kanilang mga pa-swimsuit. Grabe yung hawak si Anita Gomez. Ambot lang. So, sa tingin nyo mga karag-karag, sino kaya ang mag-uuwi sa Miss Grand Philippines 2025 crown? At sino ang sa inyo? Yung mga, teka lang, yung pa evening gown pala nila, ang gaganda. Grabe. Wala akong masabi. Kudos sa mga designer. Yun lang. Thank you for watching and see you in my next vlog. Bye-bye.